Kumusta mga kasaliksik? Noong Abril 24, 2025, muling isinagawa ng Estados Unidos ang isa sa mga pinakadelikadong operasyon sa rehiyong Asya-Pasipiko. Sa tila isang ordinaryong araw ng Freedom of Navigation Patrol, dahan-dahang bumaon sa katahimikan ng umaga ang USS William P. Lawrence, isang guided missile destroyer ng US Navy, habang tinatawid ang tensyonadong tubig ng Taiwan Strait. Malinaw ang layunin, ipaalam sa mundo na nananatiling bukas ang mga international waterways sa lahat ng bansa at hindi basta-basta inaangkin ng kahit sino. Sa gitna ng maaliwalas na kalangitan at banayad na pag-alo ng dagat, dama ng bawat tauhan ng barko ang manipis ngunit matalim na tensyon sa ere, parang isang pisi na kahit kaunting bigwas lamang ay maaari ng mapatid. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang sagot ng China. Agad na naglabas ng opisyal na pahayag ang Eastern Theater Command ng People's Liberation Army o PLA. Hindi ito basta bulong, isang matunog na babala ang inilabas nila sa pamamagitan ng state media. Kalakip ang mga detalyeng hindi basta pinalampas ng mundo. Nag-deploy sila ng mga barko at mga fighter jets upang sundan at bantayan ang galaw ng USS Lawrence. Hindi lamang nila sinabi, pinatunayan nila ito. Ibinahagi ng Chinese media ang mga footage mula sa drones, mga imahe ng radar tracking, at maging mga eksena ng warships na tila mga aninong sumusunod sa destroyer ng Amerika mula sa ligtas na distansya. Ang mensahe ay malinaw, nakikita ka namin at hindi kami natutuwa. Sa kabila ng agarang reaksyon ng China, kapansin-pansin ang naging tugon ng Estados Unidos o ang kawalan nito. Walang inilabas na press briefing ang Pentagon, walang mababasa sa social media mula sa mga matataas na opisyal ng US Navy. Walang umalingaw-ngaw na tweet mula sa mga kadalasang maingay na political figures. Sa halip, nagpatuloy ang USS William P. Lawrence sa kanyang kurso. Parang walang nangyayari. Parang hindi siya sinusundan ng mga barko at eroplanong nagbabantang lumipad ng masyadong malapit. Sa bawat milyang tinatawid ng destroyer, ipinapahiwatig nito ang isang matatag na prinsipyo. Hindi nila kailangan ng pahintulot mula sa sinuman upang maglayag sa mga daang tubig na ayon sa international law ay bukas para sa lahat. Hindi rin nagpakita ng kahit kaunting defensive maneuver ang USS Lawrence sa buong paglalayag nito. Walang pagliko, walang pagbilis, walang pagbagal. Isang tahimik ngunit matatag na paglalakad sa gilid ng panganib ang ginawa nila. Ang kanilang transit ay isang tahimik ngunit matunog na deklarasyon na hindi sila natitinag sa harap ng pananakot o pagpapakitang gilas ng kahit anong puwersa. Ayon sa batas ng karagatan na kinikilala ng buong mundo, kabilang na ang China, ang Taiwan Strait ay isang international waterway at ang karapatang dumaan dito nang hindi humihingi ng permiso ay hindi maaaring isantabi kahit pa ng pinakamalalaking bansa. At iyon mismo ang ipinakita ng USS William P. Lawrence, isang matikas na paalala na ang batas, hindi takot, ang magtatakda ng kanilang mga galaw. Subalit sa ilalim ng mahinahong paglalayag na iyon ay isang napakabigat na panganib na laging nakaamba. Sa napakadelikadong balanse ng kapangyarihan sa Taiwan Strait, isang maling kilos lamang ang maaaring magbunsod ng kaguluhan. Isang maling pagbasa ng radar signal, isang masyadong agresibong lapit ng isang Chinese jet, o isang hindi sinasadyang lock-on ng missile targeting system, anumang maliit na pagkakamali ay maaaring magsimula ng isang military confrontation na hindi na basta kayang bawiin. Lahat ng tauhan sa barko, mula sa kapitan hanggang sa pinakahuling radar operator, ay alam ito. Ang tensyon ay hindi basta nakikita sa headlines o naririnig sa mga pahayag ng mga lider. Ito ay nararamdaman sa bawat tiklop ng alon at sa bawat buga ng hangin sa tulay ng USS Lawrence. Sa bawat paglipad ng isang fighter jet na dumaan ng ilang milya mula sa barko. Sa bawat pagmonitor ng sonar operator sa ilalim ng dagat. Sa bawat senyales na dumarating mula sa Pentagon, lahat ay bahagi ng isang laro ng katatagan.
Isang tahimik na pag-uusap kung saan ang unang magpakita ng kahinaan ay maaaring mawalan hindi lamang ng kredibilidad kundi ng kapangyarihan sa rehiyon. Tang tagpong iyon noong Abril 24 ay hindi basta isang ordinaryong Freedom of Navigation Patrol. Isa itong dramatikong eksena sa patuloy na pagsubok kung sino ang tunay na may kontrol sa rehiyon ng Indo-Pacific. At sa pagkakataong yun, sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng China na gawing isang insidente ang simpleng paglalayag, nanatiling hindi natitinag ang Estados Unidos. Hindi sila nagpadala sa pananakot. Hindi sila lumihis ng ruta. Sa halip, ipinakita nila na minsan, ang pinakamalakas na pahayag ay ang katahimikan mismo. Ang uri ng katahimikan na nagsasabing, narito kami dapat, at hindi kami hihingi ng pahintulot ninuman. Kung may aral man sa tagpong iyon, ito ay ang katotohanan na sa mga panahong ganito, hindi laging ang pinakamalakas na sigaw ang nagtatakda ng tagumpay, kundi ang pinakamalinaw na aksyon. Sa mundo ng international waters at military standoffs, minsan, ang hindi pagkurap ang siyang pinakamalaking pahayag ng lahat. At sa araw na iyon, sa gitna ng katahimikan ng Taiwan Strait, ang USS William P. Lawrence ang naging sagisag ng katatagan at matatag na prinsipyo na hindi basta-basta natitinag ng alinmang banta o propaganda. Habang maingat na tinatawid ng USS William P. Lawrence ang tensyonadong tubig ng Taiwan Strait, sa timog ay kasabay namang sumiklab ang isang makapangyarihang demonstrasyon ng puwersa. Sa parehong araw, sinimulan ng Estados Unidos at Pilipinas ang Exercise Balikatan, ang pinakamalaking pagsasanay militar na pinagsaluhan nila sa kasaysayan. Mahigit 14,000 sundalo ang kumilos mula sa magkabilang bansa, kasama ang dosena-dosenang warships, mga fighter jet na sumisibad sa kalangitan, mga missile batteries na handang magpakawala ng puwersa sa isang iglap, at mga amphibious assault exercises na naglatag ng malinaw na mensahe. Hindi sila nagpapalipas ng oras sa paghubog ng depensa at diskarte. Sa bawat galaw ng mga tropa sa lupa, sa bawat pagsagitsit ng jet sa himpapawid, at sa bawat paglalayag ng barko sa karagatan, inilalarawan ng mga kaalyado ang determinasyon nilang panindigan ang kaayusan at kalayaan sa Indo-Pacific. Ngunit bago pa man umalingaw-ngaw ang mga unang putok ng balikatan drills, ipinaramdam na ng China ang sariling hakbang ng pagpapakita ng lakas. Ilang araw lamang ang nakalilipas, dumaan ang Shandong Carrier Strike Group ng People's Liberation Army Navy sa hilagang baybayin ng Pilipinas, direkta sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang paglayag na ito ng isa sa pinakabagong aircraft carrier ng China ay hindi maituturing na isang simpleng routine passage. Sa halip, ito ay isang malinaw na pagpapakita ng presensya. Isang tahimik ngunit malakas na pagbulong ng mensaheng, naririto kami at kaya naming umabot sa inyong bakuran. Ang kilos na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa Maynila, dahilan upang agad na maglunsad ang Philippine Air Force ng mga air patrols at radar sweeps sa pagsisikap na tukuyin at subaybayan ang bawat kilos ng Chinese flotilla. Sa isang rehiyong laging nagbabantay sa anumang paggalaw sa dagat, ang ganitong klaseng demonstrasyon ay hindi maaaring balewalain. Habang ang Chinese state media ay abala sa paglabas ng mga video ng kanilang mga warship na sumusunod sa USS Lawrence, sa kabilang panig naman ng karagatan, ang US Pacific Command ay masinsinang nag-iipon ng mahalagang impormasyon. Hindi para sa palabas, kundi para sa tunay na operational advantage. Gumamit sila ng satellite imagery, unmanned aerial vehicles, at surface surveillance ships para bantayan hindi lamang ang galaw ng mga barkong pandigma ng China, kundi pati na rin ang mga pattern ng mga flight patrols at mga pagbabago sa deployment ng tropa. Ang bawat impormasyon ay maingat na naitatala, nire-review at ginagamit para palakasin pa ang kakayahan ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado na gumawa ng mabilis at tamang desisyon sakaling may biglang sumiklab na insidente.
Hindi aksidente ang sabayang pagsasagawa ng Freedom of Navigation Patrol ng USS William P. Lawrence at ang malawakang military drills ng Exercise Balikatan. Bahagi ito ng isang mas malawak at mas estratehikong plano na tinatawag sa larangan ng militar bilang Shaping the Battle Space. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na presensya. Ito ay tungkol sa paghubog ng sitwasyon at paglalagay ng pressure sa kalaban upang mahirapan itong kontrolin ang tempo ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng pagsabay ng paglalayag sa Taiwan Strait at sabayang pagpaulan ng live fire exercises sa kabilang bahagi ng rehiyon, ipinapakita ng Estados Unidos at Pilipinas na hindi sila magpapadikta, hindi sila uurong, at handa silang protektahan ang internasyonal na kaayusan kahit gaano pa ito kahirap o kadelikado. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na unti-unting lumalakas ang tensyon sa buong Indo-Pacific. Lahat ng mata ay nakatuto, hindi lamang sa headline-grabbing footage, kundi sa mas tahimik ngunit mas makapangyarihang palitan ng surveillance at counter-surveillance. Tumaas ang dami ng communications chatter, dumami ang mga spot reports ng hindi karaniwang galaw sa ere at sa tubig, at higit sa lahat, nakita ang malinaw na pagtaas ng military readiness sa magkabilang panig. Sa mga base militar sa Okinawa hanggang sa mga radar station sa hilaga ng Luzon, bawat unit ay pumasok sa heightened alert status, hindi dahil gusto nilang makipagdigma, kundi dahil alam nila na sa ganitong klasing tensyon, sapat na ang isang maling interpretasyon, isang miscalculated na maneuver upang tuluyang sumiklab ang hindi na mapipigilan salpukan. Ang sabayang galaw ng mga barko, eroplano at missiles ng mga magkatunggali ay tila isang madilim na sayaw sa ibabaw ng malawak na karagatan. Sa bawat kumpas ng pagsasanay at bawat kilos ng deployment, lumalapit ng lumalapit ang posibilidad ng isang maling hakbang. Isang iglap kung saan ang katahimikan ay maaaring mapalitan ng apoy at bakal. Ngunit sa kabila ng panganib na ito, nananatiling matatag ang layunin ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado. Ipaglaban ang kalayaan sa paglalayag at igiit na ang international na batas, hindi ang lakas o takot, ang dapat manaig sa mga daang dagat ng mundo. Kung susuriin ang kabuuan ng mga kaganapan, malinaw na hindi na simpleng military exercise ang Exercise Balikatan. Isa na itong bahagi ng mas malawak na laro ng kapangyarihan, kung saan ang bawat galaw ay may nakatagong mensahe, at ang bawat aksyon ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang hubugin hindi lamang ang kasalukuyang sitwasyon, kundi pati na rin ang kinabukasan ng rehiyon. Sa bawat palipad ng jet, sa bawat paglalayag ng destroyer, at sa bawat pagtatayo ng missile battery sa dalampasigan ng Pilipinas, isang bagay ang sigurado. Hindi na simpleng umiikot ang mundo sa karaniwang ikot nito. Ang Indo-Pacific ngayon ay isang larangan ng mabilis na nagbabagong tensyon, at bawat bansa, bawat puwersa ay nakahanda sa maaaring pag-igting ng unos na matagal nang nababalot sa ulap ng digmaan. Sa gitna ng matinding tensyon sa Indo-Pacific, lumutang sa ibabaw ng lahat ng kaganapan ang isang fundamental na argumento na siyang nagpapatibay sa buong aksyon ng Estados Unidos, ang legalidad ng kanilang paglalayag. Para sa Estados Unidos, malinaw at hindi matipinag ang patayan. Ang Taiwan Strait ay isang international waterway ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Isang kasunduang nilagdaan at kinilala rin mismo ng China. Sa ilalim ng UNCLOS, ang mga malalaking daang dagat gaya ng Taiwan Strait ay itinuturing na international straits, bukas sa malayang paglalayag ng lahat ng bansa, kabilang na ang mga barkong militar. Ngunit sa kabilang anig, iginigiit ng Beijing na ang strait ay bahagi ng kanilang internal sea, isang pag-angkin na sumasalungat sa pandaigdigang batas at tahasang tinututulan ng maraming bansa. Sa paglalaban ng dalawang interpretasyong ito, higit pa sa paglalayag ang nakataya, nakasalalay dito ang mismong balangkas ng pandaigdigang kaayusan.
Hindi nagpatumpik-tumpik ang Estados Unidos sa pagpapakita ng kanilang paninindigan. Sa bawat tahimik na pagdaan ng USS William P. Lawrence at iba pang US Navy vessel sa Taiwan Strait, ipinapahayag nila sa buong mundo na hindi sila kumikilala sa exclusive claim ng China. Ito ay isang sinadya at pinagplanuhang kilos, hindi lamang upang igiit ang freedom of navigation, kundi upang kontrahin ang anumang pagtatangka ng Beijing na baguhin ang umiiral na mga patakaran sa karagatan. Ang bawat transit ay isang matatag na deklarasyon na ang strait ay nananatiling bahagi ng international waters at hindi pag-aari ng sinumang bansa. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglalayag ng walang pahintulot, ibinabaon ng Estados Unidos sa kolektibong kamalayan ng internasyonal na komunidad ang prinsipyo na ang kalayaan sa paglalayag ay hindi kailanman maaaring ituring na isang konsesyon na kailangang hingin. Hindi rin naman nagpapabaya ang Beijing. Matapos ang transit ng USS Lawrence, mabilis itong gumalaw upang itulak ang sariling narrative. Lumakas ang propaganda blitz ng China. Sunod-sunod nilang inilabas sa state media ang mga footage ng warships, combat air patrols at drone surveillance na nagpapakita ng kanilang mga barko at jet na tila nagbabantay at kumokontrol sa rehiyon. Ang layunin nito ay malinaw. Baliktarin ang impresyon ng mundo. Ipakita na sila ang may tunay na katangyarihan at otoridad sa strait at iparamdam na ang pagdaan ng US Navy ay isang paglabag, hindi isang normal na karapatan. Ang mga tagapagbalitang ng Estado, kadalasan nakasuot pa ng uniporme militar, ay nagsalita ng may matitinding salita gaya ng provocation, illegal intrusion at destabilization, isang orchestrated na pagsisikap upang iguhit ang Estados Unidos bilang agresor sa mata ng pandaigdigang publiko. Ngunit sa kabila ng ingay at dramatikong presentasyon ng Beijing, hindi natinag ang Estados Unidos. Para sa mga strategists sa Pentagon, ang transit ng USS Lawrence ay higit pa sa simpleng freedom of navigation operation. Isa itong stress test, isang masusing pagsubok kung hanggang saan handang tumindig at sumagot ang China sa harap ng direktang paghamon sa kanilang mga territorial claims. Sa bawat tahimik ngunit deliberate na hakbang ng US Navy, sinusukat nila kung gaano kalayo ang kayang lakaran ng Beijing bago ito gumanti, kung gaano kabilis itong mag-deploy ng puwersa at kung anong klase ng mga reaksyon ang kanilang ihaharap sa mga susunod na yugto ng tensyon. Hindi ito isang pagsubok na may nakikitang baril o sumasabog na misil, kundi isang mas subtle at mas nakakatakot na laro ng diskarte at determinasyon. Habang hindi pa humahantong sa direktang sagupaan ang mga kaganapan, malinaw na may malaking pagbabago na sa taktikal na klima ng rehiyon. Unti-unting nabubuo ang isang bagong normal, kung saan ang matataas na level ng military movements, intelligence, surveillance, reconnaissance o ISR activities at elevated alert postures ay nagiging pamantayan, hindi na eksepsyon. Sa bawat araw na lumilipas, tumataas ang panganib na ang isang maliit na pagkakamali, isang maling pagkakabasa ng radar signal, isang hindi sinasadyang lock-on ng missile targeting system o isang sobrang agresibong maneuver ng isang piloto ay mag-udyok ng isang aksidenteng sagupaan. Ang rehiyon ay nagiging mas volatile at habang nagpapatuloy ang ganitong kalagayan, unti-unti ring nababawasan ang puwang para sa diplomatikong pag-uusap at pag-aayos. Ang nakababahalang katotohanan ay ganito. Sa bawat transit ng mga US warships, sa bawat military drill na isinagawa ng mga kaalyado, at sa bawat kilos ng China upang igiit ang kanilang narrative, lalong lumalalim ang pagkakahati sa Indo-Pacific. Hindi na lamang ito laban ng interpretasyon sa batas ng karagatan. Isa na itong labanan ng political will, strategic resolve, at determinasyon kung sino ang tunay na manitatakda ng mga patakaran sa mga susunod na dekada. Sa ngayon, ang mga barko ay naglalayag pa rin, ang mga eroplano ay nagliliparan pa rin sa itaas, at ang mga satellite ay patuloy na nagmamasid mula sa kalawakan. Lahat nag-aabang, nagmamasid at naghahanda.
Hindi upang sumiklab ang digmaan, ngunit para siguraduhin na kung sakaling dumating ang oras na iyon, handa silang harapin ito hindi bilang mga nabigla kundi bilang mga nakahanda sa bawat galaw ng matagal ng larong ito ng kapangyarihan at impluensya.